Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 181. Ilang saglit na nahiga si Huang Feng sa kama bago siya nakabawi sa nakaraang eksena. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang panahon ng digmaan, at ang modernong panahon ay isang mapayapang panahon. Masyadong malaki ang pagkakaiba. Si Huang Feng, na gumaling, ay handang pumunta sa storage ring para makita ang mga bagay na nani niya sa espasyong iyon. Sa sandaling ito, muling lumitaw ang mekanikal na boses na narinig niya bago ang teleportasyon. Mangyaring pumili ng isang bagay na iingatan. Pagkatapos noon, nakita ni Huang Feng na ang lahat ng mga bagay na nani niya sa kalawakan ay lumipad palabas ng storage ring at nag-hover sa kanyang harapan. Ito ay dahil ito ang unang pagkakataong nag-teleport si Huang Feng. Wala siyang gaanong karanasan, at ang tagal ng teleportasyon ay hindi masyadong mahaba. Karamihan sa mga oras ay ginugol sa pakikipaglaban, kaya wala siyang oras upang makakuha ng anumang mabuti. Sa huli, bigla siyang namatay, kaya walang nakuhang mabuti si Huang Feng. Mayroong kabuuang 2 pistola, 3 rifle, 6 na granada, 1 katana, at isang set ng uniforme ng militar. Nakuha ang katana sa pagpatay sa commander ng kalaban sa pansamantalang command post. Tulad ng para sa iba pang mga item, ang ilan ay nakuha mula sa front line, at ang ilan ay nakuha mamaya sa paligid ng county. Sa mga pistola at rifle na ito, si Huang Feng ay puno ng mga bala. Nais niyang makita kung ang mga bala at baril ay mabibilang na pareho kapag inilabas niya ang mga ito. Tiningnan ni Huang Feng ang mga bagay na ito at nag-alinlangan. Gayunpaman, sa huli, pinili niya ang isa sa mga pistola na mukhang maganda. Gayunpaman, nagdarasal din siya sa kanyang puso na sana ay mawala na ang mga bala. Kung hindi, walang silbi kung kukuha lang siya ng pistol na walang bala. Sa huli, hindi naman masama. Pagkatapos niyang pumili, nawala ang iba pang gamit, at nasa kamay niya ang baril. Mabilis niyang inalis ang magazine, at nang makitang nandoon pa rin ang mga bala ay nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos noon, pumunta si Huang Feng sa storage ring para tingnan. Muling lumabas ang mga binili niya sa supermarket kanina. Malinaw, hindi sila kinulimbat ng storage box. Gayunpaman, ang masamang balita ay nandoon pa rin ang 4 na bagay sa espasyo na nakuha niya noon, ngunit may ilang linya ng maliliit na teksto ang lumitaw sa mga ito. Maaari mong gamitin ito ng normal, ngunit hindi mo magagamit ang item na ito bilang patunay ng teleportasyon. Sa madaling salita, maaari pa ring gamitin ni Huang Feng ang left spear. Kaya lang hindi siya umasa sa mga ito para mag-teleport. Kung gusto niyang mag-teleport muli sa space, makakakuha lang siya ng ibang bagay mula sa space. Gayunpaman, alam din ni Huang Feng na ito ay magiging napakahirap. Mayroon ng maraming iba pang mga puwang, at ang mga item na nakuha mula sa espasyo ay random na lahat. Napakahirap talagang magsimulang muli. Gayunpaman, para sa space na ngayon, namiss lang ni Huang Feng sina Niu Huazi at Zheng Ming. Yung iba naman, wala siyang pagkakaibigan. Bukod dito, hindi niya akalain na kaya niyang baguhin ang direksyon ng buong digmaan ng mag-isa. Kung alam ko ito, hindi ko pipiliin ang pistol, ungol ni Huang Feng. Natatakot siyang mawala ang mga bagay na ito, kaya pinili niya ang pistol. Dahil dito, magagamit pa rin ang kaliwang kamay na baril. Ang kanyang pagpili ng pistol ay medyo kalabisan. Gayunpaman, ito ang kanyang unang pagkakataon at wala siyang karanasan. Hindi na mauulit ang ganitong sitwasyon. Siyempre, isa lang ang bala sa kaliwang kamay na baril. Puno ng bala ang baril na pinili niya. Ito ay hindi masama. Nang dumating si Huang Feng sa bulwagan, mainit pa rin ang pagkain. Pag-alis niya ay kakatapos lang niyang kumain at wala ng oras para maglinis. Sa kabilang espasyo, 2 araw na siyang namalagi, ngunit heto, hindi siya nawala ng oras. Pagkatapos lamang mag-impake, si Huang Feng ay naghilamos at natulog. Matapos bumalik sa tunay na espasyo, hindi lamang namatay si Huang Feng, ngunit gumaling din ang kanyang mga naunang sugat. Gayunpaman, ang pagkapagod sa pag-iisip ay hindi nawala ng ganoon kadali. Kung tutuusin, hindi siya nakapagpahinga ng maayos sa espasyong iyon. Siya ay lumalaban sa lahat ng oras. Halatang nakakapagod ito,
at hindi nakatulong sa kanya ang storage box na maibalik ang kanyang espiritu. Kaya, kinaumagahan, nang umupo si Huang Feng sa bus para sa kompetisyon, ang kanyang buong tao ay mukhang nasaraan ng loob. Manager, okay ka lang ba? Gusto mo bang bumalik at matulog? Sinabi ni Brother Wang, na nakaupo kay Huang Feng. Sa oras na ito, maraming tao mula sa Departamento ng Seguridad sa bus. Ngayon, ang saloobin ng lahat kay Huang Feng ay ganap na naiiba mula noong nakaraang linggo nang siya ay dumating sa kompetisyon. Noong nakaraang linggo, nang sumakay si Huang Feng sa bus para lumahok sa kompetisyon, umupo siya sa bus. Maliban kay Brother Wang, walang nagkusang na kumusta sa kanya. Ngayon, sa sandaling nakasakay siya sa bus, lahat ay masigasig. Gusto nilang maupo sa tabi ni Huang Feng ngunit hindi sila nang ahas. Sa makatuwid, pareho silang naiinggit at naiinggit kay kapatid na Wang. Okay lang, pumikit ako at magpapahinga saglit, sabi ni Huang Feng. Wala siyang ibang pagpipilian. Bagamat natulog siya pagkatapos maligo kagabi at hindi man lang nagpractice ng kanyang panloob na puwersa at mahika, ang pagkapagod sa pag-iisip ay hindi na mababawi sa magdamag, kahit na mayroon siyang panloob na puwersa at kapangyarihan ng mahika. Siya nga pala, manager, aayusin ng kumpanya ang ilang empleyado na pumunta at manood ng kompetisyon ngayon. Hindi lang ito para mag-cheer para sa amin, kundi para bigyan din sila ng pahinga para makapagpahinga. Sabi ni Kuya Wang. Napaka-well-informed pa rin niya. Sa bagay na ito, si Huang Feng ay hindi maihahambing sa kanya. Sino ang nagpahintulot sa kanya na maging isang matandang empleyado? Oh, ganun ba? Si Huang Feng ay walang gaanong interes. Nitong mga nakaraang araw bilang security guard dito, nakita niya ang karamihan sa mga empleyado sa kumpanya. Kung tutuusin, kailangan niyang magbantay sa pinto noon kaya nalaman niyang maraming magagandang babae dito. Gayunpaman, kumpara kay Suyamo, mas malala pa rin sila. Marami siyang kontak kay Suyamo. Para sa mga ordinaryong magagandang babae, natural, wala siyang gaanong interes. Sa pag-iisip kay Suyamo, gumalaw ang puso ni Huang Feng. Hindi niya alam kung darating siya ngayon. Kasabay nito, sa opisina ni Suyamo ng Changzhou Group, nasa loob si Xi Mengzhao. Nang matapos ang pag-uusap ng dalawa tungkol sa negosyo, nag-usap naman sila tungkol sa football game ngayon. Gustong tumakbo ni Xi Mengzhao sa opisina ni Suyamo. Sa kanyang puso, si Suyamo ay kanyang matalik na kaibigan at kanyang kapatid. Hindi ko ini-expect na magpapatuloy ang football team ng company namin hanggang ngayon. Hindi naman masama ang achievement, sabi ni Xi Mengzhao. Well, it's a bit unexpected. Today, the company also arranged for some employees to go over. They can persist until now, so we should give them some encouragement, sabi ni Suyamo. Sa katunayan, ang dalawang lalaki ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa football. Lumahok lamang sila sa laro bilang tugon sa ilang mga tawag mula sa mga nakatataas. Wala silang pakialam sa resulta ng laro. Ang talagang mahalaga ay ang pakikilahok. Sa makatuwid, nalaman lamang ng dalawang lalaki kahapon na ang koponan ay hindi naalis, at pagkatapos ay inayos ang mga tao na pumunta. Kung tungkol sa kung sino ang sasali sa koponan, walang alam sa kanila. Kabanata 182. Bakit hindi tayo pumunta at tingnan? Biglang sabi ni Xi Mengzhao. Hindi pupunta. Desididong tumanggi si Suyamo. Wala talaga siyang interes sa football. Sa katunayan, walang gaanong babae ang nahilig sa football. Kailan mo nagustuhan ng football? It's not that I like it. I just want to relax. These few days have been quite tired. Kahit hindi pa naso-solve ang mga bagay-bagay, hindi ito magagawa sa isang araw. Hindi ba ito ang itinuro mo sa akin? Kaya, magpahinga lang tayo at tingnan ang koponan ng football ng aming kumpanya. Mababaliw ang mga lalaking iyon kapag may nakita silang dalawang magagandang babae na nagyaya sa kanila. Dapat ay nasa steroid sila. Baka makuha pa nila ang unang pwesto, sabi ni Xi Mengzhao. Sa simula, napaka-casual niya. Sino ang nakakaalam na kapag siya ay nagsasalita, mas lumiliwanag ang kanyang mga mata, at ang kanyang mukha ay puno ng mga ngiti. Parang nakita niyang natuwa at nabaliw ang mga lalaking iyon matapos silang makita ni Suyamo. Ikaw, sabi ni Suyamo na medyo walang magawa. Bagamat siya ay nagtapos ng ilang taon at namamahala sa napakalaking grupo,
si Exi Mengjiao ay parang bata pa rin sa halos lahat ng oras. Mahilig siyang maglaro at magbiro. Tara na, tara na. Lumapit si Exi Mengjiao at niyakap ang balikat ni Suyamo at sinabing, "Let's go and play. It's very fun. Kung sa tingin mo ay boring, mag-stay tayo doon sandali at pagkatapos ay aalis na. Okay lang ba? Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa'yo." "Tara na," sabi ni Suyamo. Kaya, ang dalawa ay direktang nagmaneho sa site ng laro at hindi sumama sa iba pang mga empleyado ng kumpanya. Si Huang Feng at ang iba ay hindi pa nakakapunta doon ng matagal. Dumating din ang ilan pang mga tao mula sa kumpanya na dumating para manood ng laro. Gayunpaman, hindi lahat sa kanila ay interesado sa football. Itinuring lang nila ang kaganapang ito bilang isang bayad na bakasyon na inayos ng kumpanya. Gayunpaman, mayroon pa ring malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon ng madla at hindi pagkakaroon ng isa para sa mga manlalaro. Halatang iba ang pakiramdam. Not to mention, maraming magagandang babae sa mga taong ito. Sa makatuwid, ang bawat isa sa kanila ay hinihimas ang kanilang mga kamay at hinihimas ang kanilang mga palad, na gustong gumanap ng maayos mamaya. Tumingin si Huang Feng sa karamihan at hindi niya nakita si Suyamo. Medyo nadismaya siya tapos nakaramdam siya ng katuwaan. Si Suyamo ang vice-presidente ng kumpanya. Marami siyang dapat gawin. Paano siya magkakaroon ng oras upang manood ng ganitong uri ng amateur na laro? Mabilis na nagsimula ang laban. Si Huang Feng ay pinagkakatiwalaan gaya ng dati at pinayagang magsimula. Gayunpaman, halatang medyo nakaramdam siya ng pagod ngayong araw, kaya hindi siya masyadong nag-perform. Gayunpaman, ang lahat ay isang baguhan na manlalaro, kaya ang agwat sa pagitan nila ay hindi malaki. Hindi rin masyadong maganda ang kakayahan ng kalaban sa pagkuha ng mga pagkakataon. Kaya naman, saglit, napakasigla ng laro sa field, ngunit wala silang nakuhang puntos. Ang hindi napansin ni Huang Feng ay ilang sandali matapos ang opisyal na pagsisimula ng laro, may dalawa pang tao sa eksena. Nakasuot ng sunglass ang dalawang dilag at nakaupo sa sulok kaya hindi sila masyadong nakakuha ng atensyon. Gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga figure at maputing balat ng dalawang taong ito, malalaman ng isa na sila ay talagang mga dilag. Ginawa nitong madalas na tumingin sa ganitong paraan ang ilang tao malapit sa sulok. Sa kabutihang palad, ang dalawang babae ay nakakita ng ganitong uri ng tingin ng maraming beses, at hindi sila nakaramdam ng hindi komportable. Sa halip, pinanood nila ang laro sa field na may malaking interes. Gayunpaman, hindi nagtagal ay bahagyang nagbago ang mukha ng dalawa. Mas nagulat si Suyamo, at si Exi Mengjiao ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Paano nakilahok si Huang Feng sa laro? Wala akong narinig kanina pero parang pagod na pagod siya. Hindi siya nakahinga ng maayos kagabi. Tumingin si Suyamo kay Huang Feng sa field. Parang medyo naagaw ang atensyon niya, at puno ng pagod ang mukha niya. Naisip niya na may kaunting pag-aalala sa kanyang puso. Hindi niya sinabi ang kanyang mga alalahanin tungkol kay Huang Feng, ni hindi niya tinawag ang pangalan ni Huang Feng nang may pagtataka. Kung hindi, sa karakter ni Exi Mengjiao, tiyak na magtatanong siya hanggang dulo. Bagamat wala talaga siyang anumang bagay kay Huang Feng, mayroon pa rin siyang iniisip sa kanyang puso. Ayaw niyang ipaalam sa iba ang tungkol dito pansamantala, kahit na ito ay ang kanyang matalik na kaibigan, si Exi Mengjiao. Si Exi Mengjiao sa gilid ay walang oras para bigyang pansin ang pagtataka sa mukha ni Suyamo. Nakatingin siya sa taong tumatakbo sa field sa oras na ito. Hindi niya akalain na makikilala niya ang pervert na nagsamantala sa kanya dito. Noong araw na iyon sa bar, naghintay siya ng napakatagal, ngunit hindi siya nagpakita, dahilan upang wala siyang mapaglabasan ng galit. How dare you say na ako ay barbaric at unreasonable? Ipapaalam ko sa iyo kung gaano ako ka-barbaric at hindi makatwiran. Napaisip si Exi Mengjiao sa kanyang sarili habang nakatingin sa likod ni Huang Feng. Hindi rin niya sinabi na kilala niya si Huang Feng. Kung hindi, tiyak na magtatanong si Suyamo. Ayaw niyang malaman ni Suyamo ang pangyayari sa bar noong gabing iyon. Bagamat sa pananaw ni Huang Feng, hindi niya ito sinamantala sa oras na iyon, ngunit hindi yun inisip ni Exi Mengjiao. Naisip niya na sinamantala siya ni Huang Feng, at halatang hindi ito malalaman ni Suyamo. Gayunpaman, hindi niya kilala si Huang Feng.
Sa pag-iisip na baka bagong recruit siya kapag nasa business trip siya, nagkunwari itong walang pakialam at sinabing, "Ate Yamo, tingnan mo yung taong yun sa film. Bakit parang hindi siya pamilyar? Hindi ko pa siya nakikita dati. Bagong recruit ba siya?" Nakita ni Suyamo na itinuturo ni Exi Mengzhou si Huang Feng. Nabigla siya. May napansin ba si Exi Mengzhou? Sinadya niyang tanong, ngunit nang tingnan niya ang ekspresyon ni Exi Mengzhou, mukhang hindi iyon ang nangyari. "Well, that person is Huang Feng. He was recruited when you were on a business trip. He is very capable and is still a college student." Nalaman niya ang insidente ni Manager Liu kanina, kaya na-promote ko siya bilang manager ng security department, sabi ni Suyamo. Yung manager ng security department. Ano ang dahilan kung bakit siya kwalipikado? Medyo nalungkot si Exi Mengzhou. Sinamantala siya ng lalaking ito, at hindi pa niya naaayos ang account sa kanya. Ngayon, manager na talaga siya nang walang sinasabi. Medyo nagalit siya sa puso niya. "I think he is very capable. Bagamat matagal na siyang wala sa kumpanya, marami na siyang kontribusyon sa kumpanya. Pero, kung hindi ka talaga pumayag, maaari mo siyang tanggalin sa posisyon ng manager." Sabi ni Suyamo, at pagkatapos ay idinagdag, "Sa tingin ko siya ay ganap na kwalipikado." Nag-react din si Exi Mengzhou sa oras na ito. Nakakainis ang lalaking ito na tinatawag na Huang Feng, ngunit pagkatapos ng lahat, siya ay na-promote ni Sister Yamo. Kung tuwirang tatanggihan siya nito, tiyak na malungkot si Sister Yamo sa kanyang puso. Iisipin niya na hindi siya nasisiyahan sa kanyang inasal. "Ate Yamo, hindi ko naman sinasadya. Sa tingin ko lang, hindi siya mabuting tao." Mabilis na nagpaliwanag si Exi Mengzhou. "Hindi mabuting tao. Dapat ngayon ang unang beses na nakilala mo siya. Bakit mo sasabihin iyan?" Sabi ni Suyamo na may pagdududa. Hindi niya inaasahan na may ganoong pag-iisip si Exi Mengzhou. Kabanata 183. "Oo, first time ko siyang makita." Hindi pa rin sinabi ni Exi Mengzhou kay Suyamo ang nangyari sa bar. Natatakot siyang mag-isip ng sobra si Suyamo, at natatakot din siyang mag-alala. Gayunpaman, sa tingin ko ay hindi siya mabuting tao. "Ikaw." Medyo natuwa si Suyamo. "Ito ang unang beses na nakilala mo siya, at hindi mo pa siya nakilala ng formal. Paano mo masasabing hindi siya mabuting tao base sa kanyang hitsura? Hindi mo siya kilala, at hindi siya mukhang masamang tao tulad ng sinabi mo." "Hindi lang siya mukhang mabuting tao." Nakapout na sabi ni Exi Mengzhou, at pagkatapos ay tila may natuklasan siya at sinabing, "Hoy, Sister Yamo, mukhang kilalang kilala mo siya." "Hindi pwede." Nataranta si Suyamo. She avoided her eyes unnaturally and said, "Meron lang akong ilang contact sa kanya, kaya medyo alam ko na siya. Kung hindi, hindi ko siya na-promote bilang manager." Totoo yan. Hindi ito pinagdudahan ni Exi Mengzhou. Kung tutuusin, kung hindi lang kilala ni Sister Yamo si Huang Feng, hindi niya sana ipopromote si Huang Feng. Well, kung gayon hindi na kailangang tanggalin siya sa posisyon ng manager, di ba? Tanong ni Suyamo. Sa katunayan, talagang ayaw niyang tanggalin si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong nakakahiya para kay Huang Feng. Paano niya haharapin ang iba sa kumpanya sa hinaharap? Sa makatuwid, kahit na si Exi Mengzhou ay mayroon pa ring ganoong pag-iisip, hikayatin niya siya. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay na-promote niya, at hindi niya ito maaaring saktan. Nakita ni Exi Mengzhou na pinahahalagahan ni Suyamo si Huang Feng, at medyo hindi siya nasisiyahan. Gayunpaman, alam din niya na si Suyamo ay hindi isang taong random na gumawa ng mga bagay. Si Huang Feng ay maaaring ma-promote niya, kaya tiyak na may kakaiba sa kanya. Kung talagang inalis niya ito sa posisyon ng manager, tiyak na hindi matutuwa si Sister Yamo. Bukod dito, biglang naisip ni Exi Mengzhou na hindi na niya kailangang tanggalin si Huang Feng sa posisyon ng manager. Maaari pa nga niya itong panatilihin sa kumpanya ng mahabang panahon. Kung ganoon, hindi na niya kailangang mag-alala na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong mag-higanti sa hinaharap. Kung hindi niya matanggap ang desisyong ito at nagbitiw sa posisyon ng manager, paano niya magagawa ang laro? Sa pag-iisip nito, ganap na nagbago ang isip ni Exi Mengzhou. Ngayon, kahit na gusto siyang tanggalin ni Suyamo, hindi siya papayag. Hindi, siguradong hindi.
Dahil sinabi ni Sister Yamo na kaya niya, dapat kaya niya. Kailangan nating panatilihin ang isang tulad niya. Paano ito, Sister Yamo? Maaari kang pumirma ng isa pang kontrata sa kanya. Bakit hindi mo taasan ng kaunti ang sweldo niya? Gayunpaman, ang kontrata ay kailangang pirmahan ng mas mahabang panahon. At kung aalis siya ng kusa, kailangan mong ibigay sa kumpanya ang halagang ito, na natanggap niya ng malaking halaga, sa pamamagitan ng malaking halaga ng halagang napanalunan niya, kumpanya, sabi ni Xi Mengjiao. Nakaisip na si Xi Mengjiao ng maraming paraan para makapaghiganti kay Huang Feng, kaya natural na hindi niya hahayaang umalis si Huang Feng ng madali. Kaya naman naisipan niyang baguhin ang kontrata. Bilang karagdagan, hindi niya ito magagawa sa kanyang sarili, dahil tiyak na iisipin ni Huang Feng na iyon ang kanyang paghihiganti. Gayunpaman, iba kung lumapit si Sister Yamo. Siya ang benefactor ni Huang Feng, kaya hindi siya pagdudahan ni Huang Feng, at hindi rin siya tatanggi. Taasan ang sweldo niya, dagdagan ang kontrata, magbayad ng malaking kabayaran. Hindi ba maganda? Sabi ni Su Yamo. Bakit hindi ito magiging mabuti? Gagawin ko ang kontrata. Ate Yamo, ayaw mong makita ang talento na nakita mong na-poach ng ibang kumpanya, di ba? Sabi ni Xi Mengjiao. Medyo naantig din si Su Yamo. Siyempre, ayaw niyang umalis si Huang Feng sa kumpanya. Bilang karagdagan, kahit na si Huang Feng ay isang security guard ngayon, palaging nararamdaman ni Su Yamo na tiyak na makakamit niya ang magagandang bagay sa hinaharap. Gayunpaman, ayaw niyang umalis si Huang Feng. Kung ayaw ni Huang Feng na maging isang security guard sa hinaharap, maaari niyang ayusin ang isang posisyon para sa kanya sa ibang mga departamento ng kumpanya. In short, ayos lang basta hindi siya umalis sa kumpanya. Sa makatuwid, matapos marinig ang mga salita ni Xi Mengjiao, naantig din siya. Sige, maaari kang pumunta at i-draft ang kontrata. Sure, no problem, but I need Sister Yamo to talk to him about it. Kung tutuusin, mas malapit ka sa kanya, kaya mas madali mo siyang kausapin. Walang problema, kaya naman, ang dalawang babae na magkaiba ang iniisip ay nagkasundo sa bagay na ito. Sa oras na ito, si Huang Feng, na nagsusumikap sa field, ay hindi alam na siya ay binabalak laban sa dalawang babae. Ang isa sa kanila ay mabait, habang ang isa naman ay nag-iisip kung paano siya makakaganti. Huang Feng sa wakas ay nakahanap ng pagkakataon sa field at naka-score ng goal. Ang kanyang layunin ay nakatulong sa koponan na manalo sa laro sa huli. Hindi ko inaasahan na ang taong ito ay marunong maglaro ng football. Tumingin si Xi Mengjiao kay Huang Feng na nagdiriwang kasama ang iba sa field. Nang makita niyang tumalon si Huang Feng ng mataas at makipagkumpetensya para sa isang header, hindi niya napigil ang sumigaw, "Ang ganda!" Agad siyang nag-react at medyo nahiya. Gayunpaman, nang tumingin siya kay Sister Yamo sa tabi niya at nakitang nasa parehong sitwasyon din siya, mas gamaan ang pakiramdam niya. Medyo nahiya din si Su Yamo sa kanyang performance ngayon. Gayunpaman, nakahinga siya ng maluwag na walang napansin si Xi Mengjiao na kakaiba. Ang dalawang babae ay orihinal na nagplanong umalis pagkatapos manood ng laro, ngunit sa huli, hindi nila ito binanggit sa isa't isa at natapos na manood ng laro. Napagtanto ko na ang larong ito ng football ay medyo kawili-wili. Lagi kong iniisip na nakakasawa na panuurin ang higit sa 20 tao na lumalaban para sa isang football. Ngayon ay tila hindi nakakagulat na maraming mga tao ang nagustuhan ito, sabi ni Xi Mengjiao habang siya ay tumayo. Oo, medyo kawili-wiling panoorin ang laro, sabi ni Su Yamo. Hindi naman sa hindi pa siya nakakapanood ng football game dati, naramdaman niya lang na nakakasawa na ito. Gayunpaman, ngayon, dahil nasa field si Huang Feng, napanood niya ang buong laro nang hindi niya nalalaman at naramdaman niyang mabilis na lumipas ang oras. Pagkatapos, naghanda na ang dalawang babae na umalis. Ayaw nilang makita ng mga tao sa kumpanya, kaya gusto nilang umalis sa kanto. Gayunpaman, nang si Xi Mengjiao ay aalis na, bigla niyang napagtanto na si Huang Feng ay nagpunta sa banyo ng mag-isa at ang iba ay naunang umalis. Kaya naman, tumingin siya sa paligid at sinabi kay Su Yamo, "Ate Yamo, pumunta ka muna sa kotse. Pupunta muna ako sa banyo." "Okay, bilasan mo," walang hinala si Su Yamo. "Okay." Pagkatapos niyang magsalita, tumakbo siya sa banyo sa kabilang side ng field. Tumingin si Su Yamo sa kanyang likod at umiling ng may ngiti.
Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Pagkatapos pumunta ni Huang Feng sa banyo, hinugasan niya ang kanyang mukha ng malamig na tubig. Noon lang siya nakaramdam ng mas komportable at puyat. Fervor. Sa sandaling lumabas si Huang Feng, narinig niya ang isang pamilyar na boses sa tabi niya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ang nagsasalita tungkol sa kanya. Iniisip niya pa rin kung sino ang umaarte na parang hooligan sa sikat ng araw. Fervor, I'm calling you. Are you trying to run away like last time? Nakita ni Xi Mengzhao na hindi siya pinansin ni Huang Feng at nagpatuloy siya sa paglalakad, kaya humakbang siya at pinigilan siya. Kabanata 184. Beauty, kinakausap mo ba ako? Kakaibang tiningnan ni Huang Feng ang kagandahang nasa harapan niya. Siya ay talagang isang kagandahan. Siya ay may isang karaniwang hugis itlog na mukha, mga kilay na dahon ng willow, sexy na mapupulang labi na may mapang-akit na kulay, at ang kanyang nakalantad na balat ay kasing puti ng nyebe. Ito ay isang kagandahan na hindi mas mababa kay Suyamo. Gayunpaman, tiyak na hindi pala kaibigan ang ugali ng kagandahang nasa harapan niya. Binuksan niya ang mga braso niya at hinarangan ang daan niya. Ang kanyang magandang mukha ay natatakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo. Bahagyang nakakunot ang kanyang mga kilay habang nakatingin sa kanya, na parabang isa itong hindi mapapatawad na masamang tao. Kalokohan, kung hindi kita kausap, multo ba ang kausap ko? Good mood ang sabi ng dilag. Inilibot pa niya ang kanyang mga mata kay Huang Feng. Gayunpaman, napakaganda niya. Kahit na inikat niya ang kanyang mga mata, iba ang estilo nito. Kilala ba kita? Muling tiningnan ng mabuti ni Huang Feng ang kagandahang nasa harapan niya. Bagamat wala siyang photographic memory, napakagandang babae, kung kilala niya ito noon, walang dahilan para hindi niya ito maalala. Well, pervert ka, ang lakas ng loob mong magpanggap na hindi mo ako kilala. Galit na sabi ni Xi Mengzhao. Pinaglalaroan talaga siya ng kaharap niya. Nais ba niyang makawala dito? Imposible. May hindi pagkakaunawaan ba sa pagitan natin? Tumingin si Huang Feng sa mga mata ng kabilang partido na parang gusto niyang kainin siya at pansamantalang nagtanong. Hindi yun misunderstanding, iyon ang totoo. Sinamantala mo ako at sinabing salbaha ako at hindi makatwiran. Ganyan ba akong tao? Tanong ni Xi Mengzhao. Beauty, although hindi kita kilala, sa ugali mo ngayon, baka ganyan ka talaga. Sabi ni Huang Feng. Ikaw, Huang Feng, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong pangalan. Sinasabi ko sa iyo, huwag subukang lumayo dito. Sabi ni Xi Mengzhao. This guy is too hateful. I'm obviously very cute. How am I barbaric? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Magkakilala ba talaga tayo? Lalong naguluhan si Huang Feng. Dahil alam ng kabilang partido ang kanyang pangalan at ngayon ay pinipigilan siya, nangangahulugan ito na hindi nakilala ng kabilang partido ang maling tao. Kaya lang wala talaga siyang maalala na kilala niya ang kabilang partido. Haha, hindi mo na kailangan pang malaman kung paano kita nakilala. Anyway, wag mo nang isipin na tumakas, pagmamalaki ni Xi Mengzhao. Nang makita ang naguguluhan na hitsura ni Huang Feng, nakaramdam siya ng kaganhawahan sa kanyang puso. Ayoko tumakbo. Ano ba ang gusto mong gawin sa pagpigil sa akin? Tanong ni Huang Feng. Biglang nabigla si Xi Mengzhao sa mga salita ni Huang Feng. Nakakita siya ng pagkakataon noon, kaya diretso siyang tumakbo para pigilan si Huang Feng. Hindi niya inisip kung ano ang kanyang gagawin matapos pigilan si Huang Feng. Marahil ay dahil pinabayaan niyang umalis si Huang Feng sa bar noong nakaraang pagkakataon, kaya medyo nakaramdam siya ng sama ng loob. Beauty, don't tell me hindi mo pa naiisip. Bakit hindi mo muna isipin? Sabihin mo sa akin kapag nakapagdesisyon ka na. Walang imek si Huang Feng habang nakatingin sa dilag na tila natulala sa kanyang harapan. Napakaganda ng babaeng ito, ngunit maaaring siya ay isang tanga. Sayang talaga ang ganda ng itsura. Ikaw, tigilan mo ako. Nang makita ni Xi Mengzhao na talagang sinamantala ni Huang Feng ang pagkakataon na umikot sa kanya habang siya ay tulala, pinigilan niyang muli si Huang Feng nang hindi nag-iisip. Beauty, what do you want? May gagawin pa ako. Walang magawang sabi ni Huang Feng. Ang bus sa banda roon ay naghihintay pa rin sa kanyang pag-alis ng magkasama, ngunit nakilala niya ang isang hindi nagpapatawad na dilag na hindi nagsasabi kung ano ang gusto nitong gawin.
Si Huang Feng ay sobrang walang magawa. Ako, medyo natigilan muli si Exi Mengjiao. Gayunpaman, nang makita niya ang ekspresyon ni Huang Feng na tila nanunuya sa kanya, sinabi niya, gusto kong humingi ka ng tawad sa akin. Oo, humingi ng tawad. Panipi, sa wakas ay nagpakita ng ngiti ang mukha ni Exi Mengjiao. Sa wakas ay nakahanap siya ng isang bagay o isang dahilan. Well, I will apologize to you. After sorry, pwede na ba akong umalis? Walang magawang sabi ni Huang Feng. Bagamat kinailangan niyang humingi ng tawad sa isang babae ng walang dahilan, ayaw niyang patuloy na masangkot sa babaeng ito na halatang may mga problema sa pag-iisip. Pagkatapos mong humingi ng tawad, maaari kang umalis, ngunit ang bagay na ito ay hindi pa tapos. Alam din ni Exi Mengjiao na hindi pa ngayon ang oras para maging sobrang gusot. Kanina pa siya hinihintay ni Ate Yamo. Gusto niya munang mangolekta ng interes. Sabi ko, Beauty, anong ginawa ko sa'yo? Sobrang galit mo sa akin. Hindi man lang ba ako makahingi ng tawad? Tanong ni Huang Feng. Siyempre hindi, sinamantala mo ako at siniraan mo ako bilang barbarica at hindi makatwiran. Paano malulutas ng paghingi ng tawad ang lahat? Sabi ni Exi Mengjiao na parang bagay na bagay. Kung paano haharapin si Huang Feng, naisip na niya ito. Ang araw na ito ay isang prelude lamang. Sinamantala kita. Kailan? Tanong ni Huang Feng. Kailan niya sinamantala ang ganitong kagandahan? Hindi dapat. Kung talagang nangyari ito, siguradong maaalala niya. Hindi. Talagang hindi siya ganoong klase ng tao. Tahimik na nag-isip si Huang Feng sa kanyang puso. Lalo siyang nakasigurado na sadyang manggulo ang babaeng ito. Napakamalas niyang makatagpo ng ganoong bagay. Hindi ka pa umaamin. Lalaki ka pa ba? You don't dare to admit it. Sabi ni Exi Mengjiao, Beauty, you can't talk nonsense. Mag-ingat ka o kakasuhan kita ng paninirang puri. Kailan ba ako hindi naglakas loob na aminin? Isa pa, lalaki man ako o hindi, ikaw mismo ang mag-verify. Tara na sa hotel, papayagan kitang i-verify. Kahit na maganda ang ugali ni Huang Feng, naiinis siya sa patuloy na pagkakasalungat ni Exi Mengjiao. Hindi naman pwedeng basta-basta lang naninira ng tao dahil lang sa maganda ka diba? Ikaw, pervert ka, namula ang mukha ni Exi Mengjiao sa sinabi ni Huang Feng. Marami pang pervert na bagay, gusto mo subukan. Ang mga mata ni Huang Feng ay puno ng pagsalakay sa katawan ni Exi Mengjiao, lalo na sa mga mahahalagang bahagi ng ilang sandali. Well, kahit na ang babaeng ito ay may masamang ugali at medyo tulala, ang kanyang katawan ay napakabuti pa rin. Ikaw, anong gusto mong gawin? Si Exi Mengjiao ay natakot sa mga mata ni Huang Feng. Pakiramdam niya ay wala siyang suot sa harap niya. Napaatras siya ng 2 hakbang. Di ba sabi mo pervert ako? Gumagawa lang ako ng mga pervert na bagay, natural na sabi ni Huang Feng. Bago yun, humakbang pa siya at lumapit kay Exi Mengjiao. Napasigaw si Exi Mengjiao sa takot, pagkatapos ay tumalikod at tumakbo. Ayaw niyang humingi ng tawad si Huang Feng. Tumakbo siya at sinabing, mabahong pervert, hindi kita bibitawan. Tiningnan ni Huang Feng ang tumatakas na figure ni Exi Mengjiao. Hinawakan niya ang kanyang ilong sa medyo amusement. Sa totoo lang, masyado akong natatawa sa ganitong kagandahan. You deserve your beautiful girlfriend. Sabi ni Huang Feng sa sarili. Gayunpaman, iniisip ang pag-uugali ni Exi Mengjiao ngayon, tila hindi naman. Masyado ang ginawa niya. Sino ang nagtanong sa kanya na patuloy siyang guluhin? Sino siya? Tumingin si Huang Feng sa likod ni Exi Mengjiao at nag-isip. Kabanata 185. Bakit ang tagal mong pumunta sa banyo? Tanong ni Suyamo habang nakatingin kay Exi Mengjiao na humihingal. Wala iyon. Ayos ka lang ba? Bakit ang pula ng mukha mo? Sobrang init ngayon. Huwag kang tumakbo ng ganyan. Paano kung ma-heat stroke ka? Nakita ni Suyamo na namumula ang mukha ni Exi Mengjiao at naisip na ito ay dahil tumakbo siya hanggang dito. Tutal, tanghali na at sobrang init. Okay, I know. Ate Yamo, fair na. Sabi ni Exi Mengjiao habang nakatingin sa rearview mirror. Parang may humahabol sa kanya. Bakit ba napakalihim mo? Sabi ni Suyamo at pinaandar ang sasakyan ng walang antala. Huang Feng, maghintay ka lang. Sinamantala mo ako noong nakaraan at ngayon ay naglakas loob kang asarin. Hindi pa ako tapos sa iyo.
Nakita ni Exi Mengjiao na hindi siya hinabol ni Huang Feng at sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Gayunpaman, ang kanyang puso ay napuno ng pag-iisip ng paghihiganti laban kay Huang Feng. Hindi, kailangan kong mag-isip ng paraan para matali siya sa kumpanya sa kontrata. Hehe, pagkatapos niyang ibenta ang sarili niya sa kumpanya, kaya ko siyang pahirapan sa loob ng puso ko. Nagmamalaki si Exi Mengjiao sa kanyang puso. Last time, may security guard na tumitig sa kanya ng sobra at pinaalis niya ito. Sa pagkakataong ito, mas masahol pa si Huang Feng kaysa sa naunang gwardya. Gayunpaman, hindi naisip ni Exi Mengjiao na paalisan si Huang Feng. Una, ito ay dahil kay Suyamo. Pangalawa, naramdaman ni Exi Mengjiao na ang pagpapaputok sa kanya ay magiging napakadali para sa kanya. Paano niya nagawang bitawan siya ng ganoon kadali? Sa kabilang panig, bumalik na rin si Huang Feng sa bus. Nakita ni Brother Wang na bumalik si Huang Feng pagkaraan ng mahabang panahon at nag-aalalang nagtanong, "Okay ka lang?" "I'm fine. May nakilala akong baliw na babae at natagalan ako," sabi ni Huang Feng. Bagamat nakaramdam pa siya ng kaunting pagod sa mga oras na ito, mas mabuti ang kanyang espiritu kaysa sa umaga. Baliw na babae. Nagtataka si Brother Wang. Pumunta lang si Huang Feng sa banyo. Paano niya na-encounter ang isang baliw na babae? "Well, she said that I took advantage of her before and wanted me to apologize. I don't even know her, but she is quite beautiful," sabi ni Huang Feng. "Don't tell me dahil sa romantic debt mo manager." Haha, biro ni Kuya Wang. How is that possible? Kahit hindi masyadong normal ang utak ng babaeng yun, to be honest, napakaganda pa rin niya. Kung talagang na-provoke ko siya, maaalala ko talaga, sabi ni Huang Feng. Baka nalasing siya at nakalimutan niya iyon, sabi ni Brother Wang. Nang marinig ito ni Huang Feng, nakaramdam siya ng kaunting pangamba sa kanyang puso. Pwede ba talagang ganito? Kung hindi, paano malalaman ng kabilang partido ang kanyang pangalan? Hindi man siya nalasing ng maraming beses, may ilang beses din, at nasa bar silang lahat. Baka kagaya talaga ng sinabi ni Kuya Wang. Nalasing siya at na-provoke ang kabilang party, pero nakalimutan na lang niya. Forget it, let's not talk about her. Matutulog muna ako. Pagdating natin sa company mamaya, gisingin mo ako. Matagal na nag-isip si Huang Feng, ngunit hindi niya ito maalala, kaya tumigil na lang siya sa pag-iisip tungkol dito. Sige, matulog ka muna, sabi ni Kuya Wang. Nakita rin niya na hindi masyadong maganda ang sitwasyon ni Huang Feng ngayon, kaya tiyak na pagod siya. Sa kabilang sasakyan, iniisip ni Exi Mengjiao kung paano pahirapan si Huang Feng nang tumunog ang kanyang telepono. Nang makita niya ang numero ng telepono ay kumunat ang noo niya. "Bakit hindi mo sinasagot ang telepono?" tanong ni Su Yamo. Tawag sa telepono ng babaeng iyon, sabi ni Exi Mengjiao, ngunit hindi niya direktang sinabi ang pangalan. Tang Mazo, malinaw na alam ni Suyamo. "Oo, tapos sasagutin mo ba?" "Oo naman. Kung hindi, iisipin niya na natatakot ako sa kanya," sabi ni Exi Mengjiao habang sinasagot ang telepono. "Hello, Tang Mazo, bakit mo ako hinahanap?" sabi ni Exi Mengjiao, ngunit ang kanyang tono ay hindi masyadong palakaibigan. "Hindi ba kita matatawagan kung wala? Magkaibigan kami ng maraming taon. Ilang taon kang umalis sa kabisera, at hindi mo na ako kilala." Hindi naman galit ang babae sa telepono, at mahina pa rin siyang nagsalita. "Sino ang kaibigan mo? Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. May gagawin pa ako," medyo naiinip na sabi ni Exi Mengjiao. Sa katunayan, hindi nagkamali si Tang Mazo. Matatawag ng magkaibigan ang dalawa, ngunit tiyak na hindi kasing lapit ni Suyamo ang kanilang relasyon. Bukod dito, medyo komplikado ang relasyon ng dalawa. Sina Exi Mengjiao, Tang Mazo, at Suyamo ay lamaking magkasama. Ang tatlong pamilya ay pawang mga pamilyang may matitibay na pinagmulan, at madalas silang nakikipag-ugnayan sa isa't isa sa kabisera. Sa relatibong pagsasalita, ang background ng pamilya ni Suyamo ay bahagyang mahina, habang ang mga pamilya ni Exi Mengjiao at Suyamo ay magkatulad. Sina Exi Mengjiao at Tang Mazo ay pinagsama-sama mula noong sila ay bata pa. Noong una, biro lang ito sa pagitan ng mga matatanda, ngunit nang lumaon, sa kanilang pagtanda, ang dalawang babae mismo ay sanay na sa ganitong uri ng paghahambing.
Nagkusa pa silang magkumpara sa isa't isa, kasama na ang hitsura, estudyante, kakayahan, at iba pa. Magkukumpere sila sa isa't isa, umaasang hihigitan nila ang isa't isa. Nagkaroon din ng panalo at pagkatalo ang dalawa, at ni isa sa kanila ay hindi kumbinsido sa isa pa. Gayunpaman, tiyak na dahil sa napakaraming taon ng paghahambing na ang dalawa ay pamilyar sa isa't isa, at ang relasyon sa pagitan nila ay mas komplikado. Para sabihin na magkaaway sila, talagang hindi, gusto lang nilang lampasan ang isa't isa. Para sabihing magkaibigan sila, minsan ay nagtatalo ang dalawa, at hindi nila gusto ang isa't isa. Sa madaling salita, napakakomplikado ng kanilang relasyon. Pamilyar si Suyamo sa kanilang dalawa, ngunit sa relatibong pagsasalita, mas malapit ang relasyon niya kay Exie Mengjiao. Sa katunayan, makatuwirang sabihin na silang tatlo ay matalik na magkaibigan. Busy ka pa rin ba sa pangit mong kumpanya? Nabalitaan kong nagkaroon ng problema ang iyong kumpanya kamakailan, paano ito? Gusto mo tulungan kita, sabi ni Tang Mazo. Kaninong kapatid ka? Mas matanda ka lang sa akin ng ilang araw. At saka, hindi ko kailangan na mag-alala ka tungkol sa mga gawain ko. Kung tumawag ka ngayon para lang dito, ibababa ko na ang tawag, sabi ni Exie Mengjiao. Hindi man lang siya humingi ng tulong sa kanyang pamilya tungkol sa mga gawain ng kumpanya. Paano niya matatanggap ang tulong ng isang babaeng laging kinukumpara sa kanya? Napakainip mo pa, nag-aalala talaga ako sa magiging boyfriend mo. Gayunpaman, si Tang Mazo ay kalmado pa rin at hindi nagalit. Siyempre, hindi lang ito ang dahilan kung bakit ako tumatawag ngayon. Kung ganoon ano ang gusto mo? Nabalitaan ko na nakapasok sa finals ang football team ng kumpanya mo. Sabi ni Tang Mazo, kumunat ang noo ni Exie Mengjiao. Sabi ko, paano mo kakaunti ang alam mo sa kabisera? Ikaw ay lubos na nakakaalam. Panipi, iyon ay, hulaan kung nasaan ako ngayon. Sabi ni Tang Mazo, tinatimad akong manghula, direktang tumanggi si Exie Mengjiao. Sa airport, walang pakialam si Tang Mazo. Malapit na akong lumipad papuntang Jiangzhou. Anong ginagawa mo dito? Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Exie Mengjiao. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng babaeng ito. Kabanata 186. Siyempre, ito ay upang panoorin ang koponan ng iyong kumpanya na natalo, sabi ni Tang Mazo na may napakaseryosong tingin. Ikaw ang natalo, sinabi ni Exie Mengjiao, at saka, kung matalo man ang kumpanya natin o hindi ay walang kinalaman sa iyo, di ba? Hindi mahalaga noon, ngunit mahalaga ito kapag pumasok ka sa finals. Oh, nakalimutan kong sabihin, ang kalaban ng koponan ng iyong kumpanya sa finals ay kaibigan ko, sabi ni Tang Mazo. Huwag mong sabihing bisita mo ito, diretsyong sabi ni Exie Mengjiao. Bakit, nagseselos ka? Maraming tao ang gustong maging bisita ko, hindi tulad ng lalaking may ugali. Kahit gaano pa siya kaganda, walang may gusto sa kanya. Natatawang sabi ni Tang Mazo. Walang may gusto sa'yo, let me tell you, hindi magpapatalo ang team ng kumpanya ko. Maghintay ka at tingnan. Pagkatapos nito, ibinaba ni Exie Mengjiao ang telepono. Galit na galit ako, masyadong prangka ang fox na ito, sabi ni Exie Mengjiao. Okay, mahilig kayong mag-away sa isa't isa. Interesting ba? Sabi ni Suyamo na medyo walang magawa. Maraming beses na siyang nakakita ng ganoong eksena at parang imyon na siya rito. Sino ba ang umaaway sa kanya? Binubuli tayo ng babaeng to. Hindi, wala akong pakialam kung manalo o matalo sa laro, ngunit ngayon, kailangan nating manalo sa harap ng babaeng iyon. Galing siya sa kabisera. Kung nalaman niyang hindi nanalo ang team na sinusuportahan niya, dapat ay napaka-interesante nito. Mukhang naisip ni Exie Mengjiao ang dismayadong mukha ng isang tao, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng mapagmataas na ngiti. Gayunpaman, mabilis na nawala ang kanyang ngiti dahil nanood din siya ng laro ngayon. Ang lakas ng kanyang koponan ay tila napaka-ordinaryo. Bagamat nanalo sila, hindi ito naging madali. Bukod dito, ang taong nakapuntos ng pangunahing layunin ay ang taong kinasusuklaman niya. Yung tipong mukhang hindi siya nakapagpahinga ng maayos kagabi. No, I'll tell them later that tomorrow's game must be won. Kapag nanalo sila, may reward. Kapag natalo, lahat sila tatanggalin, lalo na yung hindi nagising, sabi ni Exie Mengjiao.
Sa oras na ito, nakalimutan niya na kailangan pa niyang iwan si Huang Feng para pahirapan siya. Malinaw, ang kompetisyon sa harap niya ay mas mahalaga. Maaari siyang matalo kahit kanino, ngunit hindi siya matatalo sa babaeng iyon. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Xi Mengzhao, biglang tumibok ang puso ni Suyamo. Natural, ito ay dahil sinabi ni Xi Mengzhao na gusto niyang tanggalin si Huang Feng. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip tungkol dito, malamang na sinasabi lang ito ni Xi Mengzhao dahil sa galit. Masyado niyang pinapahalagahan ang pakikipagkumpetensya kay Tang Mazo. Gayunpaman, kung talagang matalo ang koponan ng kumpanya, kahit na hindi tinanggal ang mga taong iyon, ilalabas ni Xi Mengzhao ang kanyang galit sa kanila. Bukod dito, tila medyo hindi nasisiyahan si Xi Mengzhao kay Huang Feng dahil mukhang medyo pagod si Huang Feng ngayon. Mengzhao, hindi mo talaga ilalabas ang galit mo sa kanila, di ba? Bagamat hindi niya akalain na gagawin iyon ni Xi Mengzhao, nag-aalala pa rin si Suyamo. At saka, baka may gagawin si Huang Feng kagabi, kaya hindi siya nakapagpahinga ng maayos. Tiyak na walang ginawang maganda ang lalaking iyon kagabi. Malamang pumunta siya sa bar para uminom at maging pervert, sabi ni Xi Mengzhao. Nang maisip niya si Huang Feng, natural niyang naisip ang nangyari sa bar noong gabing iyon, at ang panliligaw nito sa kanya ngayon. Wala siyang magandang impresyon kay Huang Feng. Paano mo nalaman? Napatingin si Suyamo kay Xi Mengzhao nang may pagtataka. Hindi niya alam kung bakit sigurado si Xi Mengzhao. Ako, hula ko lang. Mukhang hindi mabuting tao ang lalaking. Iyon, panik na paliwanag ni Xi Mengzhao. Ayaw niyang malaman ni Suyamo na niligawan siya ni Huang Feng. Si Suyamo ay walang pag-aalinlangan. Napailing na lang siya nang walang magawa. Naramdaman lang ni Xi Mengzhao na si Huang Feng ay hindi isang mabuting tao batay sa kanyang unang impresyon sa kanya. Wala siyang ibang paraan. Maaari lang siyang umasa na mas makilala nina Xi Mengzhao at Huang Feng ang isa't isa sa hinaharap. Noon lang talaga mababago ang tingin nito sa kanya. Sa kabilang panig, nang kara-rating lang ni Huang Feng at ng iba pa sa kumpanya, natanggap nila ang pinakabagong balita. Ang balita ay mula sa secretary ng general manager. Hindi nila kayang matalo sa laro bukas. Kailangan nilang manalo. Kung manalo sila, malaki ang gantimpala sa kanila ng kumpanya. Kapag natalo sila, siguradong mabigat ang parusa sa kanila. Ang pagbawas sa kanilang sahod ay maituturing na isang magaang parusa. Nang matanggap nila ang balita, naghiyawan ang lahat. Pagkatapos ng lahat, lahat sila ay mga baguhan. Walang nakatitiyak na mananalo sila bukas. Paano naging ganito? Ano ang iniisip ni President Xi? Panipi, yeah, it's already very good that we can play until now. Sinong makakasiguro na mananalo tayo bukas? We are not professional players. We are just playing for fun. Ngayon na hindi tayo manalo, kailangan pa nating ibawas ang sahod natin. Medyo nalungkot ang lahat, hinihikayat sila noon ng kumpanya na lumahok sa laro. Buti na lang nanalo. Kahit matalo sila, walang parusa. Hindi lang nila alam kung ano ang iniisip ni President Xi sa pagkakataong ito. Talagang nagbigay siya ng utos na kailangan nilang manalo. Kung natalo sila, may kaparusahan. Siyempre, hindi ito matatanggap ng lahat. Anong klaseng tao si President Xi? Si Huang Feng, na nag-aakalang hindi niya kilala si President Xi, ay bumulong kay Brother Wang. Si President Xi ay isang tao. Maliban sa kung minsan ay masama ang ugali, napakabait niya sa ibang pagkakataon. Mabait din siya sa kanyang mga empleyado. Ewan ko lang kung bakit siya nagbigay ng ganoong utos sa pagkakataong ito. Hindi kaya na pressure siya ng mga nakatataas. Labis ding naguluhan si Brother Wang sa balitang ito. Walang masabi si Huang Feng. Kung tutuusin, bago pa lang siya. Hindi siya pamilyar sa nakaraan ng kumpanya at ang boss ng kumpanya na si Xi Mengzhao, kaya hindi siya makapagkomento. Manager, aasa ang lahat sa iyo bukas, biglang sabi ni Brother Wang kay Huang Feng sa oras na ito. Tama, Manager. Aasa kaming lahat bukas. I promise to pass the ball to you non-stop. Manager Huang, gawin mo ang iyong makakaya sa laro bukas. Nakasalalay sa iyo kung maiiwasan ng lahat ang parusahan. Ikaw ang pinakamahusay na manlalaro dito. Sunod-sunod ding sinabi ng iba kay Huang Feng. Malinaw, pagkatapos ng ilang larong ito, naisip ng lahat na ang antas ng paglalaro ni Huang Feng ay mas mataas sa kanila. Ngayong humiling ang mga nakatataas,
inisip muna ng lahat si Huang Feng. Hindi alam ni Huang Feng kung tatawa o iiyak. Paano magiging mas mahusay ang kanyang antas kaysa sa iba? Tumakbo lang siya ng kaunti ng mas mabilis at tumalon ng medyo mataas. Pagdating sa paglalaro ng football, mas masama siya kaysa sa karamihan ng mga tao. Don't rely on me. Alam ng lahat ang level ko. Tumakbo lang ako ng mabilis at tumalon ng mataas. Sa ibang aspeto, hindi talaga ako namumukod tangi. Mapait na ngumiti si Huang Feng. Ayaw niyang lahat ay umasa sa kanya. Kung natalo siya sa huli, tiyak na masisisi siya ng lahat. Sa katunayan, paanong hindi alam ng iba ang sitwasyong ito? Kailangan lang nila ng psikolohikal na kaginhawaan ngayon. Kabanata 187. Bruce, nandito ka. Sa paanan ng isang matayog na bundok sa labas ng lungsod, pinaandar ni Bruce ang kanyang umahover na sports car. Pagdating niya, doon, marami na ang dumating. Ang mga taong ito ang mga taong karaniwan niyang nilalaro. Napagkasunduan din nilang umakyat ng bundok ng magkasama ngayon. Ang kanilang pag-akyat sa bundok ay iba sa ibang tao. Ang ibang mga tao ay umaakyat sa mga bundok, ngunit sila ay umaakyat sa kahabaan ng bangin sa harap nila. Ang ganitong uri ng kakaibang pag-uugali ay gagawin silang napakakapansin-pansin, na kung ano mismo ang kailangan at kinagigiliwan nila. Well, maaga kayong dumating, sabi ni Bruce. We are here to wait for you. Last time, you lost face running. Akala ko hindi ka maglalakas loob na pumunta ngayon, sabi ng isa sa mga binata. Nang marinig niyang binanggit niya ang insidente sa pagtakbo noong nakaraan, kumislap ang mga mata ni Bruce na may bakas ng manipis na ulap. Ang pangyayaring iyon ay ginawa siyang biro sa bilog na ito. Tinatayang magtatagal siya ng katatawanan. May aksidente last time. Hindi ngayon ang unang beses na aakyat tayo ng bundok. Bakit naman ako matatakot? Sabi ni Bruce. Nagkibit balikat ang binata at hindi na nagsalita, pero ang sabi ng katabi niya, sige, huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa pag-uusap. Magsimula na tayo. Mag-uusap ulit tayo pagdating natin sa taas. Tumango ang lahat. Pagkatapos noon ay nagsimula na silang maglabas ng climbing gloves na inihanda nila. Nang makita ni Bruce ang kanilang mga guwantes, isang hindi maipaliwanag na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Nawalan siya ng mukha noong nakaraan, ngunit ngayon, iba ang tingin niya sa kanila. Naglabas din si Bruce ng sarili niyang gloves, pero nang maisuot niya iyon ay napakunot ang noo niya dahil iba ang pakiramdam. Noong isinuot niya ang mga iyon noon, komportable na ang mga guwantes sa kanyang mga kamay, ngunit ngayon ay nakaramdam siya ng bakas ng gaspang. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang damdaming ito ay halata. Si Bruce, na pakiramdam na may mali sa kanyang puso, ay bahagyang nagbago ng kanyang ekspresyon. Pagkatapos noon ay mabilis niyang tiningnan ang posisyon sa pagitan ng kanyang kanang hinlalaki at hintuturo. Tama, hindi niya nakita ang maliit na protrusion mula kanina. Ano ba ang nangyayari? Bakit nawala ang protrusion? Isip ni Bruce na may kaunting gulat sa kanyang puso. Bagamat ito ang unang pagkakataon na hiniram niya ang glove na ito para gamitin, maraming beses na niyang nakitang ginamit ito ng kanyang kapatid, kaya pamilyar na pamilyar siya sa glove na ito. Hindi pa niya nakitang nawala ang protrusion, ni hindi niya narinig na binanggit ito ng kanyang kapatid. May pinalitan kaya itong glove. Habang hinahaplos niya ang ibabaw ng guwantes ay lalong tumitindi ang gaspang ng mga guwantes. Nag-isip siya ng posibilidad, bagamat hindi mataas ang posibilidad. Kung wala ang protrusion na iyon, walang paraan upang mabaril ang demonyong seda. Kaagad, isinuot ni Bruce ang guwantes at pumunta sa gilid ng bundok, gustong i-verify ang kanyang iniisip. As expected, sino yun? How dare you steal my things? Napaungol si Bruce sa kanyang puso nang makitang hindi damaykit ang kanyang guwantes sa ibabaw ng bundok matapos itong madikit. Gayunpaman, hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Kung hindi, kapag nalaman ito ng mga tao sa paligid niya, malamang nakutsain na naman siya. Bagamat hindi sila mali siya, hindi niya gusto ang ganoong pakiramdam. Bruce, ano pang hinihintay mo? Magsisimula na muna tayo, bilasan mo. Napaka-wishy-washy mo kahit naka-gloves ka. Don't tell me na babae ka. Hahaha, ang iba ay nakabihis na ng maayos, kasama na ang climbing gloves, helmet, knee pads, at iba pa. Nang handa na silang magsimulang umakyat, naabutan nilang tulala si Bruce na nakatayo doon.
Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Maliban sa guwantes sa kanyang katawan, wala siyang suot na kahit ano. Umakyat muna kayo, may gagawin pa ako. Aalis muna ako, sabi ni Bruce. Pagkatapos noon ay wala na siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Sumakay siya sa kanyang hovercar at nagmaneho. Talagang tumakas na naman tong lalaking to. Isang pares lang ng climbing gloves. Imposibleng wala siya. Don't tell me may gagawin talaga siya. Who knows? This guy has been acting weird recently. Wag na natin siyang pakialaman. Let's climb by ourselves. Oo, simulan na natin. Pinag-usapan ng lahat ang papaalis na figure ni Bruce saglit. Pagkatapos, hindi nila ito sineryoso at nagpatuloy sa pag-akyat. Si Bruce, na nagmamaneho ng kanyang hovercar, ay mukhang madilim. Walang ibang tao sa paligid, kaya hindi na niya kailangan pang itago ang kanyang emosyon. Hinampas ni Bruce ang manibela. Huwag mo akong alamin kung sino ka. Kung hindi, balatan kita ng buhay. Natitiyak na ngayon ni Bruce na ang kanyang mga guwantes ay pinalitan ng isang tao, at ang lugar kung saan siya nakatira ay mahigpit na binabantayan. Hindi man lang makapasok ang mga ordinaryong tao, kaya hinala niya na ang mga guwantes ay ninakaw ng isang katulong sa bahay. Nagpasya siyang bumalik at tingnan ito. Basta't nalaman niya, kahit sino pa ang taong iyon, hindi niya ito bibitawan. Matapang na magnakaw ng sarili niyang gamit, masyado siyang matapang. Kasabay nito, sa kaibuturan ng puso ni Bruce, natakot siya na ang kabilang partido ay nailipat na o naibenta na ang mga guwantes. Kung ganoon nga, hindi niya ito maipaliwanag sa kapatid. Tutal, gustong-gusto ng kapatid niya ang pares ng guwantes na iyon. Kapag nalaman niyang nawala ito sa kanya, tiyak na masisisi siya. Habang si Bruce ay abala sa pagbabalik upang imbestigahan ang taksil, sa isang laboratorio na may mahusay na kagamitan, mayroong isang grupo ng mga tao na nakasuot ng puting Amerikana na abala. Ang laboratorio na ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng pamilyang Bruce. Ito ay responsable para sa ilang pananaliksik, kabilang ang mga update sa produkto, mga pagbabago sa kagamitan, at ilang mga imbensyon ng patent. Bawat taon, ang pamilya Chardon, kung saan nagmula si Bruce, ay namuhunan ng maraming pera sa laboratorio na ito para sa pananaliksik. Siyempre, nakakuha din sila ng napakagandang resulta. Dahil mismo sa pagkakaroon ng laboratorio na ito ay nakakuha ang kanilang pamilya ng higit at mas advanced na teknolohiya. Dahil dito, nauna sila sa ibang pamilya sa maraming aspeto. Bagamat ang ibang mga pamilya sa lungsod na ito ay nagsimulang bigyang pansin ang laboratorio nitong mga nakaraang taon, malaki pa rin ang agwat kumpara sa laboratorio ng pamilya Chardon na nag-ooperate sa loob ng maraming taon. Siyempre, napakalupit din ng kompetisyon sa pagitan ng mga pamilya. Ang ibang mga pamilya ay tiyak na ayaw supilan ng pamilya ni Bruce. Sa makatuwid, gumamit sila ng iba't ibang paraan upang sugpuin ang pamilya ni Bruce, kabilang ang pagnanakaw sa pinakabagong resulta ng pananaliksik ng pamilya ni Bruce. At saka, hanggang ngayon, ilang beses na nila itong ginawa. Siyempre, hindi nila ilantad ang kanilang pagkakakilanlan. Kahit alam ng pamilya ni Bruce na ibang pamilya ang may gawa nito, hindi nila ito mailantad dahil walang ebidensya. Ang pamilyang Chardon ni Bruce ay natural na nagbigay ng malaking kahalagahan sa aspetong ito. Kaya naman, maraming gwardya sa laboratorio. Sa makatuwid, ang pagnanakaw ng ibang mga pamilya ay hindi nagtagumpay. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay malinaw na hindi madaling sumuko. Kung tutuusin, kapag nagtagumpay sila, hindi lang nila mapapatatag ang sarili nilang pamilya, maaatake din nila ang pamilya ni Bruce. Hindi sila tatanggi na pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Kabanata 188. Ito ay isang tagumpay, ito ay sa wakas ay isang tagumpay. Sa pagkakataong ito, tuwang-tuwa na sumigaw ang isang lalaking nakasuot ng puting Amerikana. What's a success? Yung pinag-aralan mo ba dati? May biglang lumapit at nagtanong. Oo, ito ang isang iyon, ang sistema ng paggamot ng dumi sa alkantarilla. Mayabang na sabi ng lalaking naka-white coat. Ang sistema ng paggamot sa dumi sa alkantarilla ay hindi isang espesyal na bagay. Sa lipunan ngayon, ito ay kinakailangan para sa halos bawat pabrika na maaaring magdulot ng polusyon. Napakahigpit din ng mga kinakailangan ng gobyerno sa bagay na ito. Ang dahilan kung bakit tuwang-tuwa ang lalaking naka-white coat ay,
Siyempre, hindi dahil sa isang simpleng kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya. Ang ganitong bagay ay nasa lahat ng dako ngayon. Paano sila nasasabik dahil sa bagay na iyon? Ang dahilan kung bakit siya nasasabik ay dahil sa matagal na niyang pag-aaral na pagandahin ang mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya, at ngayon ay nagtagumpay siya. Ang aking bagong produkto ay maaaring ganap na gamutin ang dumi sa alkantarilya, at kahit na direktang i-convert ito sa inuming tubig, ganap na maalis ang polusyon at mga nakakalason na sangkap. Kasabay nito, ang kagamitan na ito ay sumasakop sa isang maliit na lugar, at ang proseso ng produksyon ay simple. Ito ay maaari pang gawin sa isang ordinaryong maliit na pabrika. Bukod dito, ang bilis ng produksyon ay hindi mabagal. Nagsimula na itong pag-usapan ng mga tao sa paligid. Bakas sa mukha ng maraming tao ang excitement. Kung tutuusin, ito ang produkto ng kanilang laboratorio. Matapos itong magamit sa praktikal na produksyon, magiging sikat ang kanilang laboratorio. Bukod dito, ang pamumuhunan ng pamilya Chardon sa lugar na ito ay patuloy na tataas. Kung walang mga bagong produkto at patent, tiyak na madidismaya ang pamilya Chardon at mababawasan pa ang kanilang puhunan dito. Hindi lang ito, ang mga materyales na kailangan para makabuo ng aking bagong sewage treatment system ay ilang mga ordinaryong materyales. Not to mention the high-tech materials everywhere now, even hundreds of years ago, ang mga materyales sa atrasadong panahon ay maaari ding gawin. Naniniwala ako na pagkatapos ma-produce ang finished product, siguradong sasakupan ng aming kumpanya ang karamihan sa merkado ng sewage treatment sa mundo. Excited na sabi ng lalaking naka-white coat, "Mahusay, ito ay talagang mahusay." Tama, Propesor, ang iyong resulta ay talagang isang mahusay na bagay. Ito ay magbabago sa buong mundo ng sewage treatment market. Propesor, sa pagkakataong ito ay talagang malaki ang naging kontribusyon mo. Sunod-sunod siyang binati ng lahat, at puno ng pananabik ang kanilang mga mukha. Gayunpaman, sa gitna ng nasasabik na mga tao, mayroong isang tao na medyo umiiwas ang tingin. Kahit na siya ay nasasabik gaya ng iba, ang kanyang ekspresyon ay tila medyo pabago-bago, at walang nakakaalam kung ano ang kanyang iniisip. Ang sitwasyon dito ay malapit ng kumalat sa Chardon family. Tiyak na gagantimpalaan si Professor Kirby. Mabilis na naghiwa-hiwalay ang mga tao at bumalik sa kanilang sariling negosyo. Ipinagpatuloy din ni Professor Kirby ang kanyang pananaliksik. Napatitig sa figure ni Professor Kirby ang taong mukhang hindi sigurado. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Sa huli, pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, nagkusa siyang humakbang pasulong at kausapin si Professor Kirby. It's comparable to a lesson. Itong resulta mo ay sobrang nakakamangha. Sabi ng taong iyon na puno ng paghanga ang mukha. Bahala ka, swerte lang. Namula ang mukha ni Professor B. Halata namang natuwa siya sa sinabi ng taong ito. Higit pa rito, tiyak na hindi niya inisip na swerte lang ang kanyang mga resulta. Let me help you with the rest of the experiments. Let me learn. I just recently encountered a bottleneck in a topic. Maybe in the process of helping you, I can get some inspiration, sabi ng tao. Medyo nag-alinlangan si Professor Canby. Ang kumpanya ay hindi pa nagpadala ng sinuman upang kunin ang mga bagay na iyon. Bagamat hindi siya masyadong bihasa sa negosyo, alam niya na ang mga bagay na ito ay dapat na napakahalaga. Kaya naman, ayaw niyang may mangyari pang aksidente. Noong nakaraan, ginawa niya ang mga eksperimento ng mag-isa. Gayunpaman, ang taong nasa harap niya ay ang kanyang kasamahan kung tutuusin. Matagal nang magkatrabaho ang dalawa, at alam din niya ang level ng isa. Sa tulong niya, magiging mas madali ang susunod niyang eksperimento. Bukod dito, siya rin ay isang matandang miyembro ng laboratorio na ito, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema. Kaya naman, pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, pumayag si Professor Kirby. Isang bakas ng kagalakan ang sumilay sa mga mata ng tao, at pagkatapos ay nagkusa siyang tanungin si Professor Kirby kung anong tulong ang kailangan niya. Sa tulong niya, ginawa ni Professor Kirby ang eksperimento ng mas mabilis. Bilang karagdagan, ang taong ito ay hindi nagpakita ng anumang mga abnormalidad, kaya siya ay nakahinga. Sa kalagitnaan ng eksperimento, may nagpunta upang hanapin si Professor B upang pag-usapan ang isang paksa. Nagmamadaling umalis si Professor B.
Bago siya umalis ay pinaalalahanan pa niya ang taong iyon na huwag hawakan ng kahit ano sa laboratorio. Sumang-ayon din ang taong iyon ng buong puso. Gayunpaman, pagkaalis ni Professor Kirby, agad na nagbago ang kanyang mukha, at mabilis niyang hinanap ang experiment table. Napakalaki ng laboratorio na ito, at lahat ng uri ng kagamitan ay kumpleto. Sa pangkalahatan, lahat ay may sariling pribadong silid. Kadalasan, maliban kung kinakailangan, mananatili sila sa kanilang sariling mga silid upang magsaliksik. Maliban kung nakatagpo sila ng isang uri ng problema na hindi nila kayang lutisin sa mahabang panahon at kailangan ng lahat na pag-usapan ito ng sama-sama, sila ay magsasama-sama o mag-imbita ng iba sa kanilang mga silid. Ang mga sitwasyong tulad ng taong ito na nagkukusa na humiling na pumasok sa silid upang tumulong ay karaniwang bihira, at sa pagkakataong ito, ipinakita rin nito ang kanyang ambisyon. Ang taong ito ay hindi talaga dumating upang tulungan si Professor Kirby, ngunit upang makuha ang mga resulta ng pananaliksik ni Professor Kirby. Bagamat miyembro siya ng laboratorio na ito, nasuhulan na siya ng mga tao mula sa ibang pamilya. Alam niyang napakahalaga ng pananaliksik ni Professor Kirby. Naayos na ni Professor Kirby ang lahat sa isang libro, at sa lalong madaling panahon, ang kumpanya ay magpapadala ng mga tao upang mangolekta ng data, kaya't wala siyang mahabang oras na natitira, kaya't siya ay nakipagsapalaran upang kumilos. Sa wakas natagpuan na rin. May hawak na makapal na libro ang tao at sinabing, mayroong lahat ng uri ng mga instrumento at mga parameter ng kagamitan sa loob nito, at sa bagay na ito, ang anumang maliit na pabrika ay makakahanap at makakagawa ng pinakabagong kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya na binanggit ni Professor Kirby. Pero this time, ma-expose na talaga ako. I can't stay here any longer. Inilapit ng taong iyon ang libro sa katawan niya at nag-walk out habang bumubulong sa sarili. Siguradong si Professor Kirby ang unang maghahinala kapag nalaman niyang may kulang, kaya hindi na siya makapagpatuloy sa pananatili rito. Professor Nile, lalabas ka ba? Sa sandaling lumakad siya sa pintuan, isa pang tao sa laboratorio ang nagkusa na sumalubong sa kanya. Napaka-normal na pagbati iyon, ngunit nabigla pa rin ang taong may konsensya na si Professor Nile. Mabilis siyang kumalma at sinabing, oo. Pagkatapos, noon ay nagpatuloy na siya sa paglalakad palabas. Bakit may kakaibang nararamdaman si Professor Nile? Tumingin ang tao sa likod ni Professor Nile at bumulong, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Kabanata 189. Binilisan ni Professor Neil ang takbo pagkalabas niya ng laboratorio. Matapos masiguradong walang tao, nagsimulan na siyang tumakbo. Hindi niya alam kung kailan malalaman ni Professor Canby na nawawala ang kanyang impormasyon. Kapag nalaman ito ni Professor Canby, tiyak na may susando sa kanya. Si Professor Canby ay gagawin kung siya ay nahuli. Buti na lang, nang sumakay si Professor Neil sa kanyang sasakyan at umalis, walang humahabol sa kanya. Nang nasa sasakyan na siya, kinuha niya ang booklet at inilagay sa backseat. Kasabay nito, tinawag ni Professor Neil ang mga tao sa likuran niya at sinabi sa kanila na may nakuha siyang magandang bagay sa pamilya Chatton. Ipapadala niya ito kaagad. Sabay balik ni Professor Canby sa kanyang kwarto. Gayunpaman, nang hindi niya nakita si Professor Neil, natigilan siya saglit. Pagkatapos, bumalik siya sa normal. Akala niya ay bumalik na sa kanyang silid si Professor Neil matapos siyang paghintayin ng matagal. Kung wala si Professor Neil, ang bilis ng eksperimento ay magiging mas mabagal. Gayunpaman, si Professor Canby ay nakadama ng higit na kagaanan ng walang sinuman sa paligid. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na may mali. Ang kanyang experiment table ay may halatang bakas ng hinalungkat. Professor Neil, sinabi ko sa kanya na huwag niyang hawakan ang mga gamit ko bago ako umalis. Ilang taon na siyang nag-e-experiment. Hindi niya ba alam iyon? Malungkot na sabi ni Professor Canby. Lumala ang kanyang impresyon kay Professor Neil. Walang pagpipilian si Professor Canby kundi ang linisin ito sa kanyang sarili. Gayunpaman, nang siya ay naglilinis, napagtanto niya na ang booklet tungkol sa bagong sistema ng paggamot ng dumi sa alkantarilya na inilagay niya sa kanyang drawer ay nawawala. Noong una, inakala ni Professor Canby na na-misplace niya ito, ngunit pagkatapos ng ilang sandali na paghahanap, hindi pa rin niya ito mahanap.
Napagtanto niya na baka may mali, kaya dali-dali siyang lumabas at naghanda na pumunta sa kwarto ni Neil para tanungin kung kinuha niya ito. Tutal si Professor Neil lang ang nakapasok sa kwarto niya noon. Gayunpaman, pagkatapos kumatok sa pinto ni Professor Neil ng mahabang panahon, walang sumasagot. Ang pag-uugali ni Professor Canby ay nakakuha ng atensyon ng ibang mga propesor sa laboratorio. Professor Canby, anong problema? Bakit mo hinahanap si Professor Neil? Ito ba ay kagyat? Tanong ng isa. May importante akong itatanong sa kanya. Sabi ni Professor Canby habang patuloy na kumakatok sa pinto. Ang pangit ng ekspresyon niya. Professor Canby, stop knocking. Professor Neil isn't inside. Nakita ko siyang lumabas kanina, sabi ng bumati kay Professor Neil sa pinto. Lumabas? Kailan? Huminto ang propesor, at namutla ang kanyang mukha. Tila totoo ang ilan sa kanyang mga hula. Mga kalahating oras na ang nakalipas. Nakita kong nagmamadali siya, at parang hindi tama ang ekspresyon niya. Parang nagmamadali siyang umalis, sabi ng lalaki. Damn it, Neil, ang bastos na yon. Anong wala? Maihahambing sa isang propesor. Na-realize din ng mga bystanders na may malaking nangyari. Ngayon lang, nawawala ang booklet ko tungkol sa bagong sewage treatment equipment. Dati, si Neil lang ang pumasok sa kwarto ko at sinabing tinutulungan niya ako sa experiment. Wala akong hinala. Hindi ko akalain na may ganitong ideya siya. Damn it, masyado akong naging pabaya. Sabi ni Professor Comparable. Paano kaya ito? So Neil is actually such a person. Hindi ko talaga masabi kanina. I wonder kung saan nagpunta ang lalaking. Iyon, nagsimulang mag-usap ang lahat. Gayunpaman, pinayuhan ng ilang tao si Professor Canby na mabilis na ayusin ang lahat bago ito ibigay ni Neil sa kumpanya. Hanggat ang kumpanya ay maaaring mag-apply para sa isang patent ng mas mabilis kaysa sa taong nasa likod ni Neil at simulan ang paggawa ng produkto, lahat ay magiging maayos. Hindi ito gag-ana, sinabi ni Professor Comparable na may malungkot na mukha, natatakot ako na ang bagay na ito ay malik, kaya pagkatapos na ayusin ito sa isang booklet, itinapon ko ang ilan sa mga papel, kabilang ang ilang mahahalagang parameter. Kung gusto nating makuha muli ang mga parameter na iyon, hindi tayo magkakaroon ng sapat na oras maliban kung gagawin nating muli ang eksperimento. Paano kaya ito? Sa pangkalahatan, itatago nila ang mga papel na iyon. Siyempre, may mga espesyal na kaso kung saan nasira ang mga papeles para sa mga layunin ng pagiging confidential. Bilasan mong ipaalam sa pamilya at hilingin sa kanila na magpadala ng isang tao upang pigilan si Neil. Kung hindi, huli na talaga, paalala ng isang tao sa oras na ito. Pagkatapos, mayroon ding mga tao na ganoon din ang ginawa. Gayunpaman, alam ng lahat na lumipas na ang mahabang panahon. Dapat ibigay ni Neil ang mga gamit sa nasa likod niya. Hindi nila akalain na si Neil lang ang may gawa nito. Siguradong may ibang angkan sa likod niya. Sa sandaling ito, natanggap din ni Pender ang balita na ang isang mahalagang resulta ng pananaliksik sa laboratorio ng pamilya ay ninakaw, at maaari na itong maipadala sa mga kamay ng katunggali ng kanyang pamilya. Kaya naman, nagmamadaling nagpadala si Pender ng mas maraming tao para hanapin at harangin ang taksil na si Professor Neil. Sa pagkakataong ito, bagamat hindi alam ni Professor Neil na may humahabol sa kanya, lubos niyang naiisip ang ganoong eksena. Pagkatapos ng lahat, ang resulta na ito ay hindi inaasahan. Gayunpaman, hanggat ibinigay niya ang bagay na ito sa taong nasa likuran niya, ang perang makukuha niya ay sapat na para mabuhay siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa ibang lungsod. Inutusan kami ni boss na isama ka. Nakarating na rin sa wakas si Neil sa lugar na gusto niyang puntahan. Pagdating niya, may nakaitim na 2 bodyguard na naghihintay sa labas. Tumango si Neil. Gayunpaman, nang makita niya ang 2 bodyguard ay medyo nakaramdam pa rin siya ng takot. Kung tutuusin, isa lamang siyang propesor sa isang laboratorio. Hindi naging problema sa kanya ang mag-eksperimento, pero para makaharap niya ang 2 malalaking lalaking nakaitim, medyo na-guilty siya. Gayunpaman, nang maalala niyang malaki ang naiambag niya sa pagkakataong ito, itinaas ni Neil ang kanyang ulo at nagpahinga. Pumasok siya, ngunit hindi niya napansin na nagbago na pala ang maliit na libro sa kanyang mga braso. Nakataas lang ang ulo niya kaya hindi niya napansin. Dear Neil, balita ko dinalhan mo ako ng kayamanan. Sa bulwagan ng villa ay nakaupo ang isang medyo may edad na lalaki.
Ang kanyang pangalan ay Budapest. Siya ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Peyton. Matapos marinig na may magandang nakuha si Neil, siya mismo ang lumapit kay Neil. Ngayong nakita niya si Neil, masigla siyang tumayo at sinalubong ito ng nakangiti. Nang makita ni Neil ang Budapest, nakaramdam siya ng pagkasabik. Isa ito sa pinakamakapangyarihang tao sa lungsod na ito. Ngayong personal na siyang naghihintay sa kanya, nakaramdam siya ng isang alon ng pagmamalaki sa kanyang puso. Kabanata 170. Gayunpaman, alam ni Neil kung bakit ganoon ang pakikitungo ni Budapest sa kanya. Mabilis niyang sinabi, "Boss, dala ko na. Ito ang pinakabagong sistema ng paggamot sa dumi sa alkantarilla. Ang mga bentahe nito ay..." Sinabi ni Neil sa Budapest ang tungkol sa mga pakinabang ng sistema ng paggamot sa dumi sa alkantarilla na maihahambing sa sinabi ng propesor. Tumango si Budapest habang nakikinig. Maliwanag, lubos siyang nasisiyahan sa kagamitang ito. "Dear Neil, you're really my lucky star. Siguradong nalantad ka na sa pagkakataong ito, pero di bale. Punta ka sa laboratory ko, at gagawin kitang taong namamahala sa laboratorio ko." Sabi ni Budapest na puno ng ngiti ang mukha. "Talaga, maraming salamat, boss. Magsusumikap ako sa hinaharap upang lumikha ng higit pa at mas mahusay na mga bagay para sa iyo," tuwang-tuwang sabi ni Professor Neil. Ang Peyton family na kinabibilangan ng Budapest ay may status na hindi gaanong mababa kaysa sa Chatton family na kinabibilangan ni Bruce. Pareho silang makapangyarihang pamilya sa lungsod. At ngayon, ang Peyton family ay nagbabayad ng higit at higit na pansin sa laboratorio, namumuhunan ng higit pa at higit pa dito. Sa makatuwid, kung ang isa ay maaaring umupo sa trono ng direktor ng laboratorio, kung gayon sila ay tiyak na isa sa pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Bagamat nagpasya na si Professor Neil na umalis sa lungsod patungo sa kanyang pagpunta rito, hindi na niya kailangang hintayin ang pangako ni Budapest. Siyempre, ayaw niyang umalis kung kaya niya. At saka, sa proteksyon ng Peyton family, hindi siya natakot sa Chatton family na maghayganti sa kanya. Tuwang-tuwa ang Budapest sa pagganap ni Professor Neil. Hindi bababa sa iyon ang tila sa ibabaw. Sa totoo lang, mababa ang tingin niya kay Professor Neil sa kanyang puso. Kung kaya niyang ipagkanulo ang Chardon family para sa pera, maaari rin niyang ipagkanulo ang sarili niyang pamilya para sa pera. Ang ganitong uri ng tao ay hindi maaasahan. Gayunpaman, ang laboratorio ng pamilya ay itinayo lamang. Hindi sila nagkulang sa kagamitan at instrumento. Ang kulang sa kanila ay ang mga senior researcher at professors. Kaya naman, gusto niyang panatilihin si Neil. Kung tutuusin, bagamat hindi maganda ang kanyang karakter, tiyak na may kakayahan siyang mapili ng pamilya Chardon para magtrabaho sa laboratorio. Gayunpaman, kapag lumawak ang laboratorio ng kanyang pamilya, tiyak na ang ganitong uri ng tao ang unang haharapin. Kung gayon, mahal na Professor Neil, hindi ba dapat hayaan mo muna akong tingnan ang booklet? Sabi ni Budapest habang pinupulot ang red wine sa harapan niya at tumingin sa nakangiting si Neil. Of course, boss, I was too excited and forgot. I'll bring it to you now, sabi ni Neil sabay dukot sa kanyang bulsa. Gayunpaman, mabilis na napawi ang ngiti sa mukha ni Professor Neil. Panay ang tingin niya sa booklet na hawak niya, hindi makariyak kahit sandali. "Anong problema, Professor Neil?" tanong ni Budapest. Ang tanong ni Budapest ang nagpagising kay Professor Neil, ngunit agad na namutla ang mukha nito. Nagsimulang lumitaw ang malamig na pawis sa kanyang noo, at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Bagaman ito ay isang booklet pa sa kanyang kamay, ang booklet na ito ay ganap na naiiba mula sa nauna. Ang buong takip ay iba, ang laki ay iba, at maging ang kapal ay iba. Ang nakaraang booklet ay mayroong maraming datos at larawan. Ito ay maihahambing sa isang propesor na gumugol ng maraming oras sa pag-aayos nito. Kaya naman, maraming pahina at napakakapal, ngunit ang booklet na nasa harapan niya ay napakanipis. "Professor Neil, may problema ba?" Ibinaba na ni Budapest ang tasa ng alak sa kanyang kamay. Na-realize din niya na parang may nangyari. Hindi nagsalita si Professor Neil, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang booklet. Pagkatapos, ang kanyang mukha ay ganap na nagbago. Iba talaga. Bago ilabas ni Professor Neil ang booklet, nakita na niya ang nilalaman. Kaya alam niya kung tungkol saan ang mga unang pahina.
Gayunpaman, ang booklet na ito ay ganap na naiiba. Nang makitang talagang hindi pinansin ni Professor Neil ang kanyang tanong at natarante na naman, tiningnan ni Budapest ang kanyang bodyguard. Pagkatapos, humakbang ang bodyguard at inagaw ang booklet sa kamay ni Professor Neil. Gayunpaman, hindi pa rin tumugon si Professor Neil. Tinanggap ni Budas ang booklet na may nagtatakang ekspresyon, at pagkatapos ay binaliktad niya ito. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon niya. Neil, nagsisinungaling ka ba sa akin? Akala mo ba madali akong lokohin? Nagbago ang boses ni Budapest. Hindi na ito malumanay gaya ng dati, ngunit malamig na. Tumingin siya kay Neil nang hindi magiliw na tingin. Halatang hindi siya nasisiyahan kay Neil ngayon. Nagulat din si Neil sa ekspresyon ni Budapest. Nagmamadali niyang sinabi, "Boss, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Talagang hindi ako nagsinungaling sa iyo. Ninakaw ko talaga sa laboratorio ang bagong sewage treatment system." Yung sewage treatment system na sinasabi mo, ito ba? Itinaas ni Budapest ang booklet sa kanyang kamay at inihampas ito sa mesang nasa harapan niya. Sa tingin mo ba tanga ako, o sa tingin mo madali akong lokohin? Bumukas ng kaunti ang booklet matapos hampasin ng Budapest. May mga salita nga sa loob, pero napakagulo ng sulat kamay at napaka-casual ng pagkakasulat. Ito ay isang pamamaraan para sa paggawa ng bakal. Iyan ay isang bagay mula sa ilang daang taon na ang nakalilipas. How dare you use it to fool me? Sa tingin mo ba hindi ako marunong magbasa? Malungkot ang mukha ni Budapest, at ang kanyang titig ay mabangis. Halatang masama ang pakiramdam niya. Boss, hindi ko alam kung anong nangyari. Nung ilabas ko, it was obvious something about the sewage treatment system. Hindi ko alam kung paano naging ganito ngayon, nag-aalalang paliwanag ni Professor Neil. Sino pa ang humipo nitong booklet sa daan? Tanong ni Budapest. Walang iba, ako lang, sabi ni Neil. Pero hindi ko talaga alam kung paano naging ganito. Hindi naman ngayon lang ganito. Ikaw lang. Tanong ni Budapest. Neil, don't tell me gusto mong lunukan yung booklet na yan. Grabe ang gana mo. Boss, I didn't. I really didn't. After I stole it, I wanted to give it to you. How would I dare to swallow it? Lalong pinagpawisan ang noo ni Neil. Bagamat ngayon lang siya naging palakaibigan ng Budapest, alam niya kung anong klaseng tao ang kanyang amo. Kung gagawa man siya ng anumang bagay na magpapabaya sa kanya, tiyak na hindi siya pababayaan ng Budapest. Kaya naman, hindi niya maamin ang bagay na ito. Isa pa, hindi niya talaga kinuha ang bagay na iyon. Gayunpaman, halatang hindi naniwala si Budapest sa mga salita ni Neil. Si Neil mismo ang nagsabi na siya lang ang nakahawak sa bagay na iyon mula umpisa hanggang sa huli. Tsaka pagkatapos niyang kunin ay dumiretso siya dito. Ang iba ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na hawakan ito. Kung ang bagay na iyon ay hindi niya itinago, sino pa kaya ito?